Haba ng traffic ko. Haba ng traffic na X-ray. Oh. Hanggang saan kaya tong ano na to? Traffic ng X-ray na to. Malapit lang guys. Ano lang pala. Dito lang naman pala to. Ayan o. Ang haba niyan. X-ray. Pila na X-ray. Bihira. Ano ka na, MIP? Ganyan ka katagal magproseso. Papunta na ako doon sa location ko. Pumasok ako ng alas 4 ng oras na ako na ibaba yung ng empty ko. Grabe. Papunta ako yung location, magpapakarga ako ng ano, loaded import. Sa letter in. Hanapin natin yung letter in. Ganito guys yung mga yung dito yung nagpapakarga dito ng container. Sa dami ng container na yan mga guys, hindi nyo alam kung saan dyan yung container nyo, pero may binibigay silang location kung ano yung location na yun. Letter in. Nasa M pa lang ako. M. Ayan o, letter M pa lang yan. Dito tayo sa kabila. Letter M yun. Letter M. Dito tayo guys sa kabila. Nako, wala pang na RTG. Babayan. Tuwing na lang ako magpapakarga, walang RTG. Ano yung alarm? Yung mga nakapila diyan sa ano kami makakapag karga sa karga yan karga ng MT sa ilalagay yan sa sa cargo. So dito na ako sa letter
in. 5 in. Ayan o. 5 in. Pero hanapin pa natin yung kung saan yung ating number. Anong number? Teka. Ito yung location, oh. 5 in 29. 29. Saan ang 29? Saan ang 29? 31. 31. 30. 30. Ayan. 29. Ayan mga guys. Tatapat lang natin yung ating chassis sa 29. Op. Ay, parang labis na. Labis na nga. Op. Ngayon, hanapin naman natin yung ano ba yan? Hanapin naman natin yung C3. Okay, baba muna tayo. Okay. Ang bilang yan guys. Ano ito? Ito A ito B C. Mula dito magbilang tayo ng 1, 2, 3. Yun, sa gitna guys yung aking ano, may nakapatong pang 2. Ayun oh. Hindi makita yung ano. Oh. 1, 2, 3, pang 3. Yun ang aking ikakarga. Pang 3 na yan. Dito sa tracking sa container may paatsagaan lang dito, anuhan lang ng puyat at pagod. Yun lang ang puhunan ninyo guys, yung puyat at pagod. Tapos pag nagkamali ka sa sobrang puyat at pagod mo, pagkamali ka, hindi mo na kinaya, maaari kang mamatay dito guys sa buhay ng tracking. Kasi baka mamaya sobrang antok mo na, pinipilit mo pa magmaneho, mag-drive, gusto mo makarating doon sa ano na agad sa deliveran o kaya sa location mo kung saan kang dako ng Pilipinas dito pupunta o magde-deliver ng iyong kargamento, ay nadidisgrasya, nababangga. Pagka namatay ka sa bangga guys, okay lang kasi ano yun, hanggang doon na lang yung buhay mo, pero ingat din. Pero pagka ikaw ay
nabuhay ka nga pero wala ka na rin namang silbi, hindi ka na makapagmaneho, eh mahihirapan din yung mga ano mo, pamilya mo. Kasi aalagaan ka na nila. Mabuti kung yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo ay may mga malasakit sa mga empleyado nila na katulad ng mga magagaling na mga amo. Magagaling na amo na may konsiderasyon talaga sa mga tauhan. Ang pagka-tracking, masarap na mahirap. Kasi kung saan kang dako ng Pilipinas nakakarating. May iba pa nga nag-abroad. Nasa abroad nagmamaneho. Kaya yan ang sinasabi na masarap na mahirap. Masarap kasi kung saan lugar ka nakakarating, kung saan kang may maganda kang matatanaw na tanawin. Mahirap pagka ikay na disgrasya, bumangga ka, tapos hindi ka na makapagmaneho, wala ka ng silbi. Ayun. Mabuti kung mayroon kang SS, Pag-ibig, PhilHealth yan. Doon ka mabibigyan ka ng sustento. Pero kung wala, nako guys, umalis ka na dyan sa kumpanya mo na walang benefits ang kumpanya. Sigurado mamamatay ka dyan na wala kang mahihita dyan. Kaya yung sa buhay ng driver, pahinante, buhay natin ang nakasalalay dito. Hindi lang pera yung ating inaano dito. Yung mga amo natin, utos lang ng utos yan. O, ibiyahe mo ito, biyahe mo yung ganun. Utos lang ng utos yan. Magkakamali ka pa, mumurahin ka pa. Bakit hindi mo na i-deliver ng maaga yung yung kargamento mo? Magawa ka man ng dahilan, sasabihin mo, paano kung nasira yung truck mo o kaya inanto ka sa daan, natulog ka dahil sa sobrang puyat at pagod mo. Ayun, papagalitan ka pa. Dapat bago sasabihin ng amo na dapat doon ka na lang sa deliveran natulog. At least ando na yung kargamento. Kung hindi mo na kaya guys, mga kapwa ko driver, pagka hindi mo na kaya, paano yun? Mas gugustuhin pa nila sigurong mabangga yung truck nila, tapos mamatay yung empleyado nila, yung driver nila, driver at pahinante. May mga ganong amo pero yung may mga amo rin na nakakaunawa. Pag hindi mo na ibiyahe yung kargamento mo dahil napuyat ka sa biyahe, napagod ka, dapat mo ipagpahinga yan. Huwag mo i-consider na sila ang mga amo, kasi buhay mo ang nakapalit dyan. Sila andyan lang yan sa opisina, nag-uutos lang yan, tumatanggap lang sila ng pera. Ang ating dito, ating puhunan dito, buhay.
buhay at kamatayan yung ano natin dito, puhunan. Kaya kayong mga driver, mag-ingat kayo. Anin ninyo, matulog, kumain ng maayos. Pagka may oras na pahinga, pahinga. Wala nang gagawin na iba, pahinga ka. Dahil pagka natapos at na diskarga uli yung mga kargamento nila, yung mga dinideliver natin, mag-ano na kayo, magpahinga na kayo. Dahil pag natapos yan, babiyahe ulit tayo. Yun lang mga guys, yun lang ang aking paalala sa mga kapwa ko driver. Maraming salamat. Baka paki-share at paki-follow na lang ako sa video kong ito, para doon sa mga driver lang